kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Anong oras man po nang papapanood po ninyo, ito pong ating programa. So, bagong lahat ay binabati muna po natin ang ating napakabuti, napakahusay, napakabait na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, ang ating minamahal na katuwang po ng ating Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos. At syempre, ang ating pong dalawang napakahusay, napakabuti na congressman ng ating bansa, Congressman Sandro Marcos, at syempre Congressman Martin Romualdez. At syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong tinatalakay dito po sa ating programa. At syempre maging yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, tulad po ng sinabi ko po kahapon mga kababayan, dahil nga po tayo ay naka-shadow ban, wala po tayong kikitain sa ating YouTube channel. Kaya ang inaasahan ko na lang po na aagapay, tutulong sa ating pakikibaka, sa ating pakikipaglaban sa mga politikong sakim sa kapangyarihan at pera, yung mga kaisa po talaga natin. Hindi natin dito hinihingian ng tulong yung ating mga kalaban. Siyempre, biro nyo, yung mga kalaban natin, hindi naman sila yung hinihingian natin ng tulong dahil hindi naman natin sila kasama sa ating pakikipaglaban. Sila yung unang nagre-react. Pangalawa, hindi po to sa pilitan. Ito po ay pagbabakasakali lamang para nang sa ganun tayo po ay makapagpatuloy. Kasi kahit saan ka tumingin na aspeto ng buhay o sa isang organisasyon man, samahan, grupo, fraternity, gang, etc. Kahit nga sa loob ng kulungan kailangan nilang magtulungan na magkaroon ng pondo o magkaroon man lang ng pananalapi para nang sa ganon ay makasustain sila. Kaya yun po ang ibig sabihin ko. Kaya ako po'y nananawagan sa ating mga kaisa, solid na kaisa po natin, sana po ay huwag niyo pong pabayaan ang inyong lingkod. So, alam niyo naman na kaya po tayo na ban dahil nga po sa galit natin sa mga kurap na politiko, nakakapagmura po tayo. Isa po yan sa nabasa ko na madalas na nireklamo po sa ating YouTube channel, yung pagmumura daw natin. Accept naman ako na hindi naman talaga maganda yon. Kaya makikita ninyo, mapapansin ninyo, wala na po yung mura sa ating so naintindihan ko naman. Dahil yan po ang rules ni YouTube. So kaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating nagtatanong, bakit daw hindi nila ako madalas nang nakikita? Alam nyo, kinukontrolado po kasi yan ng YouTube. Dati, pagka tayo nagbablog, agad lumalabas sa inyo. Nagno-notify yan doon sa inyo. Pero dahil nga tayo naka-shadow ban, kaya doon sa mga kababayan po natin, para po marami pong makapanood, ang hiling ko lang po, i-share nyo po. I-share nyo po para doon sa mga kababayan natin naghihintay. Kasi marami pong nagme-message nagtatanong bakit daw hindi na nila ako madalas na nakikitang nagbablog. Hindi po tayo huminto. Araw-araw pa rin po tayo nagbablog. Kaya lang, kinukontrol po. Kontrolado po ng YouTube. Yung ating pong kumbaga parang pili lang yung pwedeng manood, Pero yan po ay maaayos din, siguro mga 2 months o 3 months okay na po yan. So konting tiis lang po. Kaya habang tayo po ay naghihintay na maayos po yan, ako po ay humihiling ng konting tulong sa ating mga solid na kaisa kasama sa ating programa. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi po to sa pilitan.
At wala po itong hindi po ito kung saan dapat pag nagbigay kay malalaki, hindi po. Okay na po sa akin na kahit papaano ay makapag-abot po kayo ng kahit gaano kalaking halaga. Okay na po 'yon. Alam niyo naman po, alam niyo sa totoo lang, aaminin ko sa inyo yung totoo. Ang sweldo po ng kagawad, bagamat ako alam niyo naman, bago pa lang ako. Wala pa yatang 2 months. Wala pong 2 months. Ako ay naging kagawad dito sa barangay namin. Ang sweldo po ng kagawad, sa totoo lang po mga kababayan, ngayon ko po lubos na naiintindihan ang buhay ng isang politiko. No? Minsan masama sa loob mo, masakit sa loob mo yung pag may lumapit sa iyo ay hindi ka makapagbigay. Kahapon lamang po mga kababayan, may lumapit po sa akin. At ang sabi sa akin, kagawad, ganito, ganyan. Ako po ay nalulumo dahil umalis po yung tao. Sa bagay, pinakape ko naman, pinamerienda ko naman, pero yung kanyang hinihingi na halaga ay hindi ko po naibigay. No? Kaya yung sweldo ko na halos 8,000 monthly ay kukulangin po dahil ang buhay kagawad pala, hindi basta-basta. Mukhang kulang ang sweldo mo. Kaya kung magkakagawad ka tapos ordinaryong tao ka lang, mukhang malalagay ka mapapasubo ka sa alanganin. Dahil biro mo, may pupunta sa dito, hihingi ng pamasahe pang hospital, may ganito, etc. Halos araw-araw mayroong Kaya pala yung pinalitan ko ay umayaw na dahil sa ganon, di ba? Sabi niya magtatrabaho na lang daw sa ibang bansa. Kaya pala, no? So, kaya mga kababayan, ay sana po isuportahan po ninyo ito pong ating programa. Nang sa ganon, ang inyong lingkod naman po ay meron naman din pong pang personal na magagamit para po sa, alam niyo naman, may mga anak po tayo. Okay, dumako na po tayo sa sentro po ng ating usapin ngayong araw na ito, mga minamahal ko mga kababayan. Kahapon po, Pebrero 12, taong kasalukuyan 2023, nagpahayag po ng mensahe o pahayag ito pong si Secretary John B. Rimulya ng DILG, na kung saan, kung di ako nagkakamali, sa Quezon City, mga minamahal ko mga kababayan, doon niya sinabi yun. Na yung 10 milyon na patong sa ulo nitong ni Atong Ang para sa madaliang pagpapahuli sa kanya, dinagdagan na naman po ng 10 milyon. Dinagdagan na naman po ng 10 milyon. At ayon po sa kanyang mga naging salaysay o sinabi o sa ibinigay niyang impormasyon sa ating mga kababayan, itong dagdag na 10 milyon, doon sa 10 milyong naunang ibinigay niyang reward, para sa mga makakapagturo kung nasaan itong si Atong Ang nagtatago, ay mula daw sa confidential fund ng DILG at ng Philippine National Police, mga minamahal ko mga kababayan. So, klaro na para mapabilis yung kanilang pagpapahuli o paghuli o pagtugis dito po sa mastermind sa kaso po ng mga nawawalang sabongero, dinagdagan po ito ng 10 milyon pa. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ang rason po nila dito, ang rason po ni Secretary Rimulya o John B. Rimulya ng DILG, para daw mapabilis ang pagtugis dito kay Atong Ang dahil sa kanila pong naging karanasan sa ilang araw na kanila pong hinahanap o tinutugis itong nasabing si Atong Ang sa 18 lokasyon, na kung saan ay sinasabing pagmamayari po nito ni Atong Ang ay bigo po silang nakita ang nasabing persona. Mga minamahal ko mga kababayan, dahil ayon po sa kanila, base po sa kanilang pag-aanalisa, mga minamahal kong mga kababayan, marahil daw itong si Atong Ang ay pinoprotektahan
ng ilang mga opisyal ng ating kapulisan. Ilang opisyal ng Philippine National Police ang sinasabi nilang posibleng kumakalong o nagkakandong dito po kay Atong Ang. Kaya hirap na hirap silang tukuyin, alamin o malaman ang eksaktong lokasyon kung nasaan nagtatago ito pong si Atong Ang. Kung di po ako nagkakamali mga kababayan, noong Pebrero 11, kung tama po ko, correct me if I'm wrong, mayroon na naman pong bagong warrant of arrest na lumabas para po dito kay Atong Ang. Kung di ako nagkakamali, ito'y mula po sa Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna. At kung tama din ako, maliban dito ay may nauna na po mga lumabas na warrant of arrest laban po kay Atong Ang mula naman po sa Santa Rosa, Laguna at sa Lipa, Batangas. No? So, ang lahat ng kasong ito, mga minamahal ko mga kababayan, lahat na naglabas ang warrant of arrest para po dito kay Atong Ang at sa iba pang mga kasama niya, ito po ay tungkol sa kasong kidnapping, serious illegal detention at kidnapping with homicide, mga minamahal ko mga kababayan. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, mayroon po mga katanungan dito ang ating mga kababayan. Dito po sa 10 milyon na idinagdag ng DILG doon sa naunang 10 milyon, mga minamahal ko mga kababayan, may ilang mga kababayan po tayong nagdududa, nagtatanong. Ngayon, ang isa sa mga tanong ng ating mga kababayan na aking nababasa, mukhang sabi nila, hindi kaya pinagkakapirahan muna ng ating Secretary John Vic Remulla itong si Atong Ang. Kasi kung makikita po ninyo, mapapansin ninyo, marami pong nagtataka bakit ganong kabilis na naglalagay ng patong itong si John Vic Remulla dito po sa puganteng si Atong Ang. Ngayon, may mga tanong po ang ating mga kababayan at may halong duda na itong 20 million na ito ay makakarating ba talaga sa mga sibilyan na makakapagturo? O baka naman, alam na talaga nila kung nasaan, kaya lamang mukhang ginagawa nila ng estilo para may dahilan sila na magpalabas ng ganito kalalaking halaga nang sa ganitong paraan, sa ganitong paraan ay maibulsa nila. Kasi may duda po ang ating mga kababayan na itong 20 million nito ay maaari pang tumaas. Halimbawa, next month, gagawing 30 million. Next month, gagawing 40 million hanggang 50 million hanggang umabot ng 100 million. Ngayon, kapag umabot na sa ganyang halaga, maaari ding, di ba? Alam niyo yung nasa isipan ko, alam niyo yung nasa isipan ng ating mga kababayan, maaaring kunyari ay may nakapagturo na. Pero yung nakapagturo na yon ay tao lang din pala ni John Vic Remulla. Hindi ko po sinasabing yan ang gagawin nila. Yan lamang po ay base po sa aking mga nababasa at sa mga duda na nakikita po ng nasasabi ng ating mga kababayan. Maaring pwede, maaring hindi rin pwede, kasi hindi naman natin alam ang utak ni Secretary Remulla at hindi natin siya pwedeng husgahan. Pero alam naman natin na dyan po sa lalong-lalo na involved po sa naghahanap dito ay ang Philippine National Police. Alam naman po natin ang laruan dyan. Meron pong isang opisyal ng pulis na nagsabi na halos lahat ng mga illegal o yung mga tinatawag natin ng mga sindikato ay nandiyan po halos sa hanay ng Philippine National Police. Pero hindi ko po sinasabing o direktang sinasabing, totoo nga ang sinasabi. Kilala nyo si Espiniudo ba yun?
Kung di ako nagkakamali, mukhang si Colonel Espinido yata ang nagbunyag na ang lahat ng mga monkey business o mga maling estilo, para lamang magkapera, ay nandiyan dyan po sa hanay ng Philippine National Police. Pero di ko sinasabing totoo yun. Kasi mismong opisyal na mismo ng Philippine National Police ang nagsabi at nagpatotoo, di ba? So ganun pa man, para sa akin, hindi naman po siguro, di ba? Hindi naman po siguro gagawin yon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Siguro kaya nila dinagdagan ng 20 million kasi nga, biro nyo, 18 lokasyon na yung pinuntahan nila, ni-raid nila kasama yung NBI, hindi po nila nakita si Atong Ang. Di ba? O hindi nila makita kung nasaan si Atong Ang. O meron namang nagsasabi baka nasa Cambodia na. Tinignan naman po ng ating mga otoridad kung may nakalabas nga na Atong Ang o may nakalusot nga na Atong Ang papunta ng Cambodia. Nakita naman po nila, na-verify po nila na wala naman. Kasi paano nga naman makakapunta ng Cambodia yon? Naglabas na po ng raid notice ang ating bansa laban po kay Atong Ang, mga minamahal ko mga kababayan. So sa usapin po ng mga nawawalang sabungero at sa usapin ng paghuli dito po kay Atong Ang, marami pong lumalabas na mga katanungan mula po sa kaisipan o sa kalooban ng ating mga kababayan. Isa po sa mga nagiging tanong nila, wala bang sapat na kagamitan o wala bang sapat na pondo o may kakayahan ba talaga ang Philippine National Police o yung ating gobyerno na mahuli ito si Atong Ang kung totoong sinasabi nila na nandito lang pala sa bansa itong si Atong Ang at hindi pa nakakalabas. Diba? So, ewan ko lang po mga kababayan, hindi ko po kasi masasagot ng direktahan yan. Pero kung tatanungin nyo ko kung meron na bang pagbabago sa hanay po ng Philippine National Police, malaki na po. Sa katunayan, may mga gamit na po sila. Nalala ninyo nung hinuli po si Kibuloy. May mga bagong aparato na ginamit doon para po matukoy, malaman kung nasaan si Kibuloy. So ibig sabihin, may pagbabago na. Meron naman po, pero hindi pa po tayo nakakapantay. Masakit man sabihin, kakayamang sabihin, sa 100% ng teknolohiya o gamit ng teknolohiya ng ibang mga bansa, kagaya ng US, kagaya ng ibang bansa na kilala natin, meron po silang mga high-tech na kita nyo. Naalala nyo yung itong taon lang yata, no? Nahuli ng US, pinahuli ni Trump, yung presidente ng ibang bansa. Naalala ninyo? Nalaman, natukoy yung location, ang bilis. Presidente yun, na-locate agad. So hindi natin alam kung bakit ganun kabilis. Siguro may teknolohiya sila na talagang napakaganda. Kaya lang kung bibilhin siguro natin yun, napakamahal. 'Di ba? Kung maalala niyo si Bin Laden ganun din. 'Di ba? Marami pong mga nahuli ang bansang Amerika na mabilis na natukoy nila kung nasaan yung lokasyon ng kanilang target. Ngayon, kung tatanungin niyo ko kung may ganun na ba tayong gamit, sa tingin ko wala pa, kasi kung meron na, baka matagal na po yung 3 araw, nahuli na po itong si Atong Ang, pati yung 5 mga kasamahan niya. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung sa panahon pa lang ng mga naunang mga naging pangulo natin ay binigyan prioridad nila na pondohan, gastusan yung pangangailangan po ng ating mga otoridad, katulad na lamang po ng Philippine National Police, malamang hindi man tayo makapantay sa teknolohiya na gamit
mga gadget na gamit ng mga ibang mga kapulisan sa ibang bansa, kahit papaano naman po siguro, maka ano man natin, kahit 80% ng kanilang mga equipment. Di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, meron din kasi akong nabasa na sabi nila, kung yung 20 million na yan, na sinasabi ni John Vic Remulla na ibibigay niya, kung ibili na lang nila yan ng maraming drone, ibili na lang nila yan ng mga equipment para siguradong matukoy kung nasaan itong si Atong Ang. Pwede rin, may punto din naman. Pero mukhang sa tingin ko yung 20 million na yan, kukulangin yan. Hindi naman pwede na yung dahil lang kay Atong Ang ibibili ng ganito, ganyan. Siyempre dapat kapag bumili ka ng mga equipment o mga gadgets, dapat para yan sa kabuuhang hanay ng Philippine National Police. Hindi lang di ba, isang departamento lang ang makikinabang nun. So nakakaano naman yon, unfair naman yon. Pero ganun pa man, kasi marami din ako nababasa na kaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan talaga ng hustisya yung mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang sagot ko po dyan mga kababayan, yes, nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman yung pagpupursige ng ating gobyerno o ng administrasyong Marcos na mapanagot po yung mga taong katulad po ni Atong Ang. Nagsalita naman si John Vic Remulla na hindi porket mayaman siya, hindi na siya pananagutin, di ba? Inanuhan naman po yan sinabi naman po ni John Vic Remulla na pananagutin talaga itong si Atong Ang. Kaya lamang, alam naman po natin, hindi rin naman po basta-basta si Atong Ang. Hindi rin naman po siya ordinaryong tao. Malamang dahil may pera po siya, di ba? May pera po siya, may kakayahan po siya na magbayad ng mga taong didepensa sa kanya, magtatago sa kanya, may kakayahan siyang bumili ng mga sasakyan, pwede siyang bumili ng helicopter, barko, pwede siyang bumili ng mga sasakyang pandagat na, di ba? Pwede rin siyang bumili ng lupa, pwede siyang tumira sa isang hindi kilalang lugar. Di ba? Pwede siyang bumili ng lupa sa isang hindi kilalang lugar tapos doon siya magtayo ngayon ng bahay. Ngayon hindi siya lalabas. Pwede 'yon dahil may pera siya. Pwede yung mga tauhan lang yung lumalabas. Doon lang siya sa loob ng binili niyang rest house niya. 'Di ba? Maraming posibleng gawin si Atong Ang para mahirapan ang ating mga otoridad na hulihin siya. Tingnan niyo naman ito, bibigyan ko lang kayo sa halimbawa. Kung si Bantag nga 'di ba? Kung ikukumpara natin si General Bantag dito po kay Atong Ang, hamak naman po na mas mayaman po si Atong Ang. At itong si Atong Ang, kung pag-uusapan natin yaman ni Bantag at yaman ni Atong Ang, wala po sa kalingkingan. 'Di ba? Nasaan ba si Bantag ngayon? Hanggang ngayon. Baka nga baka nga buto-buto na lang ngayon si yes, buto-buto na lang talaga si Kaper Silapid ngayon. Pero nahuli na ba si Bantag? Wala. Hindi nahuli si Bantag. Meron pa lumalabas na mga balita na kaya siguro hindi mahuli-huli ito o marahil kaya nahihirapang hulihin itong si Atong Ang dahil baka ito'y kinanlong na ng mga kilalang mga grupo kagaya na lang po ng MNLF. Meron pa bang Abu Sayyaf? Hindi ko alam kung meron pa ba, active pa ba sila? Pwedeng doon siya pwedeng doon siya nagtago. Di ba? Kasi pag doon siya nagtago, safety siya. Di ba? Safety siya kasi bayaran lang niya yung pinaka-leader nun naalala niyo si Marwan? Alala niyo si Marwan bago siya nahuli nung sa 44 o bago siya napatay ng sa 44? Di ba? Ilang taon din nagtago yun. Kaya matagal yun nahuli dahil sa kinanlong nga siya ng, kung di ako nagkakamali, ang kumanlong sa kanya yun, BIFF ba? Ay hindi, MILF siguro, no? So, yun, kaya nung nagkaroon ng operation yung ating mga kapulisan, kung maalala ninyo,
Hindi basta-basta yung nangyari. Although nakuha nga nila si Marwan, makita nyo naman, ang dami din nalagas ng mga kapulisan. Kaya posibleng maniniguro talaga itong si Atong Ang gamit ang kanyang pera. Di ba? O siyempre, iisipin ni Atong Ang, teka, pag ako ay nahuli, maaari niya lang nasa isip niya. Kasi kung ako si Atong, isipin ko talaga, teka, kung magpapahuli ako, hindi ko magagamit yung pera ko na. Maaring mapunta ito sa pamilya ng mga biktima ko. O maaring kunin ito ng gobyerno. Dahil pwedeng tanungin din nila ako kung saan ang galing to, etc. etc. O pwedeng pumasok yan sa kasong money laundering. O, di ba? O, so, mawawalan siya ng lahat-lahat sa kanya. So, ang gagawin niya ngayon, maniniguro siya ngayon. O, gagamitin ko na lang yung bilyon-bilyon ko. O, pupunta ako sa isang grupo, makikiusap ako kung pwede, doon ako kakanlong sa kanila. O, makikiano muna ako. O, makikisilong ako. O, kasi siyempre, magbabayad dyan every month. Oh, magkano yung usapan nila every month na matatanggap ng ano yun. So, ang mangyayari pa nito, habang nandoon si Atong Ang sa grupong yun, pinapalakas ngayon ni Atong Ang yung puwersa ng isang grupo na yan. Kaya dapat isa din yan sa tignan ng ating gobyerno. Baka may grupo na kumakanlong dito kay Atong Ang. Hindi lang yung sinasabing may mga opisyal ng Philippine National Police na tumutulong para itago. Mahina yon. Kasi kung malalaman nyo, ano naman magagawa ng opisyal pag nalaman na siya ngayon nagkakanlong? Madali. Pero sa akin, malamang, para sa akin lang kasi nakita naman natin kung gaano ka wais ito pong si Atong Ang. Malamang doon yan lalapit at doon yan kakanlong sa alam niyang mahihirapan ng ating mga otoridad. No? So, ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, ako'y natutuwa naman sa ginagawa po ng ating gobyerno sa kanilang pagpupursige na mahuli po. Ito pong si Atong Ang. Kitang-kita naman po kasi kung hindi naman po sila nagpupursige, malamang hindi na kailangan nilang gumastos ng ganito kalalaking pera para lang po masiguro ang pagkahuli po dito kay Atong Ang. Ngayon, malamang isa din sa tinitignan nila Jad Vic Remulla dito, kaya nilakihan nila ito. Malamang, malay mo, halimbawa, nalaman nung isa sa mga membro nung kumakanlong dito kay Atong Ang na may ganito na kalaking presyo, 20 million. Abay, pwede na yun magsulo. Di ba? Hindi malabong mangyari na, biglang tatawag yung kay Jan Vic Remulla, sir. Alam ko kung nasaan si ganito. Membro po ako ng ganito na kumakanlong sa kanya. Halimbawa lang. Siyempre, 20 million na yun ano po bang ko, pagka ko, ganyan, ganito. Sige, ganito, ganyan. Di pag nakita niya pabor sa kanya yung pagkakataon, ituturo niya talaga kung nasaan ito si Atong Ang. Di ba? Pero, kung sakali man po, mga minamahal ko, mga kababayan, totoo, ang haka-haka na itong si Atong Ang nasa ibang bansa na nga, mahihirapan talaga. Lalong-lalo na ito si Atong Ang, Chinese talaga to Diba? Chinese to. At marahil, hindi ako naniniwala ang kanya lang mga kilala o yung mga taong involved lang sa kanya ay yung mga taong nasa Pilipinas lang, no? Dahil malawak ang malawak ang kanyang network, malawak din yung kanyang mga marami siyang kilala na mabibigat na tao, malamang maraming sasalo talaga sa kanya. Halimbawa, alam naman natin kung si Harry Roque nga si Alice Goo, pati yung si Ong, kung maalala ninyo, sabi yung ating mga kapulisan doon na nasa Pilipinas lang, etc. ganun. Magulat-gulat tayo, di ba? Nasa Indonesia na si Alice Goo, di ba? Di ba? Gulat-gulat tayo na talagang sasabi-sabi sila na di ba? At saka sa katauhan ni Atong Ang, hindi imposible na makagawa siya ng paraan para hindi siya mamukhaan. Di ba? Marami siyang pera pagka nakatawid dyan sa ibang bansa, magbayad lang yan ng napakalaki-laking pera sa isang napakagaling na plastic surgery na doktor.
Wala na. Mahihirapan na tayong makilala si Atong Ang. Magbayad lang yan. May bayaran lang yan na tao na gagamitin yung kanyang identity. Edi okay na. Malaya na si Atong Ang. Wala naman yung iniwan eh. Wala yung iniwan dito kay Michael Yang. Balita ko kaya hirap na hirap ang ating gobyerno na mahuli si Michael Yang dahil sa napakayaman nga nito. Pwede itong magpalit-palit ng muka gamit ang kanyang pera. Di ba? Yung ordinaryong tao nga lang, basta gusto niya talaga magpapalit ng mukha, yun nga lang, tumaas yung ilong mo, malaking pagbabago na sa mukha ng tao yun, hindi ka na masyadong makikilala lalong-lalo na kung buong mukha talaga yung ipapa-opera mo. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, bagamat mabigat, malakas, maimpluwensya, kilala, maraming kapartido, kaibigan, 'di ba? Ito pong si Atong Ang. Naniniwala naman ako sa kakayahan po ng ating mga otoridad. Kaya lamang dahil nga po sa kakulungan ng kagamitan, medyo nahihirapan po talaga ang ating mga otoridad. Pero siguro, kung tulad nga na sinabi ko kanina, kung ang gamit po ng ating mga otoridad dito po sa ating bansa ay kasing high-tech na po ng mga ginagamit sa ibang bansa, hindi po sila mahihirapan. So, kaya yung ating mga mambabatas dyan sa Kamara, siguro naman, dahil pahirap na ng pahirap pag nahuhuli ngayon yung mga wanted o yung mga malalaking tao, siguro bigyan ninyo ng prioridad na magkaroon tayo ng mga makabagong mga kagamitan para madaling matugis itong mga katulad ni Atong Ang. Pero meron akong nakausap na isang mga kababayan natin na sabi nung nakausap ko, hindi talaga nila gagawin yan. Kasi pag ginawa nila yan, magbibigay sila ng bagong mga kagamitan para mapabilis kung saan nagtatago, malaman na saan nagtatago yung mga mabibigat na tao na yan, hindi pabor sa kanila. Kasi pagka, tingnan nyo, kung bago lang yung ating kagamitan ngayon, yung matagal nang wala matagal nang nasa kulungan si Bantag. At hindi lang yun, di ba? Marami pang iba. So kaya doon sa mga politikong korap, hindi talaga sila pabor dyan. Kasi posible na, di ba? Isa sila sa balang araw na hahanapin din, tutugisin dahil sa kanilang mga maanumaliyang mga gawain, di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin na kung paanong ang kalaban ay mabilis na kumikilos para makatakas, alam naman natin na mas mabilis pa rin dyan ang kapangyarihan ng Diyos, di ba? So, tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, naalala ko tuloy yung sinabi niya kay Tebes, pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakatakas. Di ba? So, ganun pa man sa pamilya po ng ating mga kababayang nakaranas na hindi maganda kay Atong Ang, wag po kayo mag-alala at sinisikap naman po ng ating Pangulo o ng ating gobyerno na mapanagot po itong si Atong Ang. Ngayon, kung ang tanong ninyo kung kaya bang panagutin talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si Atong Ang sa kanyang mga kasalanan, yes. Opo, pero hindi po agad-agad kasi may proseso po tayo. Buti sana kung kapanahunan ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kahit wala ng proseso, okay lang. 'Di ba? Ang problema lang, lumalabag tayo sa constitution na pinatutupad ng ating bansa. 'Yun naman po ang ayaw ng ating Pangulo. Ang gusto po ng ating Pangulo na maliban na tayo sumusunod sa utos ng Diyos, sumunod din tayo sa utos na pinatutupad po ng saligang batas. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.